Okay, magandang araw po muli at medyo nakaka-intriga po kasi itong isa pang portion ng investigasyon dito kay Mary Ann Maslog. Ito po yung may kaso nung 1998 pa yata yun, yung pong 24 million pesos at siya po ay tumakas papuntang Amerika pero pineke niya po ang kanyang kamatayan. Panoodin po natin ito at bigyan po natin ng komento. Anyway, paki-like and subscribe na lamang po. That she will, kung pwede siya kausapin, na... Oo, yun na, huli ka. That she will, at kung pwede siya kausapin. Alam mo, No, matagal na kung pulis, ikaw, sinungaling ka. Napakasinungaling. Was, nung nahuli pala yung magkapatid po. Sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Yes po. And that was the first, no. The second was a week after po. A week after. Nung nahuli na po si Alice. But before siya nahuli or after siya nahuli? That was, that day na nahuli po siya. Okay, so paano nangyari? I got a call po. I got a text from Indonesia po na Who texted you from Indonesia? Yung ano po, yung sa yung in charge po, yung nakahuli po kay ano. What? Sino? An Indonesian law enforcement officer texted you? Yes, Your Honor. Really? So yan po yung sinasabi ni Mary Ann Maslog na nung mahuli daw si Alice Guo at saka yung kapatid niya sa Indonesia, itinext siya nung in charge nung police agency na nakahuli kay Alice Guo. Kung baga, siya ang sinabihan. Medyo nagtatawa po yung mga senador kasi sa protocol, siguro mas tama nating sabihin na kung ang isang Pilipino ay nahuli o nakasuhan sa ibang bansa, ang pagkaintindi po natin, ang una nilang pinagsasabihan ay yung ambasador natin na nakahalaga talaga sa bansa na may pinangyarihan ng kaso. At yan po ay ipapaabot nila sa Department of Foreign Affairs bago po makarating sa opisina ng Pangulo at sa Senado papuntang Kongreso. So dito po sa kaso ni Alice Guo, baligtad po. Ang sinabihan po ng police agency ng Indonesia na nahuli si Alice Guo ay ito daw si Mary Ann Maslog. So kaya po siya ay pupunta ng Indonesia para kausapin at pasukuin si Mary Ann Maslog, which is nahuli na nga. Dito po sa ganitong sitwasyon, itong mga kakanyang pinagsasabi, itong katwiran niya, matitrace na po natin, mapapansin na natin na meron talagang naglalaro sa likuran niya o merong nagtuturo sa kanya kung paano ang gagawin at merong maaring sabihin natin na binabayadan siya para gawin ito. Pero ang problema, parang nagkakawindang-windang yung kanyang sinusunod na direksyon kasi nadudulas siya sa ibang bagay. Ituloy po na natin sandali. You kid. Sa bayang po. bigkasan na tayo, SP Pro Tempore. Alam mo, Mary, mas sinungaling ka pa rito kay Alice Guo eh. Oh, yan po ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na lumalabas na mas sinungaling pa itong si Mary Ann Maslog kaysa kay Alice Guo. Sir, I can show you the text message. Okay, show it to us. Show us the I text. don't have the phone, sir. So how did you have direct communications with not just Filipino, with an Indonesian law enforcement officer? Because we were there the first time nga po eh. And how did you establish that contact with the Indonesian law enforcement I was authorities? with IG po.
when I went there to get, nandoon po yung mga pulis din po ng Indonesia. So IG, you're claiming that PNP IG introduced you and Indonesian police to each other? So yan po ang sinasabi ni Mary Ann Maslog na ipinakilala daw po siya doon sa reinforcement doon sa mga pulis din ng Indonesia na naghahanap kay Alice Go. Kaya nung mahuli daw ito, siya ang unang sinabihan. It wasn't an introduction po. Magkasama lang po kami during the time. But magkasama kayo Kami nagkakilala po. and you exchange numbers. Yes po. So you had that communication line. Senator De La Rosa. Madam Chair, I was a former chief of staff of IG. I became the deputy. Ito pong sinasabi nitong si Mary Ann Maslog, medyo nakakapagtaka. Kasi doon sa parte siguro ng kapulisan sa Indonesia, hindi naman siguro silang maglalakas ng loob na sabihin kung kani-kanino yung mga ganitong bagay na medyo critical. So, mukhang may loopholes talaga. Mukha talagang may ginagawang hindi maganda itong si Mary Ann Maslog. Ituloy po natin si Senator Bato. The Director for Operations of Intelligence Group, IG. I became a Deputy Director for Administration of Intelligence Group. How come in the world na nahuli na si Alice Go doon? Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alice Go? So ito po yung isang medyo hindi maipapaliwanag at hindi mahirap pa sinungalingan. Mahirap pong gawa ng kwento. Si Alice Go po ay kasalukuyan ng nahuli doon sa Indonesia. At nagtataka po si na Senator Bato bakit kailangan pang papuntahin si Mary Ann Maslog na para daw kausapin at kumbinsihin si Alice Go samantalang siya ay nasa kustodya na ng mga pulis. So mukhang nagkawindang-windang na talaga yung katwiran nitong si Mary Ann Maslog. I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakita ang intelligence value sa iyo. Siguro ang intelligence value sa iyo kung magamit ka for any other reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instructions po is this. Sino nabigyan ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si General Makapas. Anong instructions niya? Na sana umuwi that she will, kung pwede siya kausapin, na... yun na, huli ka. That she will. So yan po, ang sinasabi nito, ang instruction daw ng Makana sa kanya ay kung pwedeng umuwi o kausapin si Alice Go. Malabo na po yan. Kasi si Alice Go po ay huli na, nasa kustodya na ng mga pulis at talagang uuwi na. Sa ayaw at sa gusto niya at umayaw man itong sa Mary Maslog, talagang iuuwi at sa katunayan nga po ay sinundo siya ni Abalos at saka ni Marbil. At nagmukha pang ang VIP dahil dun sa picture nila na selfie. O ito po yan, oh. Umuwi. So hayan po yung picture na si Alice Go ay sinundo na ni Abalos at Marbil. So yung sinasabi ni Mary Ann Maslog na kaya siya pupunta doon sa Indonesia ay para kausapin at sabihan si Mary Ann Maslog na umuwi na, malabo na po yan dahil talagang nahuli na siya. So dahil po dyan, medyo nagpuyos si Senator Bato. Ngaling mo! Gumagawa ka ng istorya ngayon. Meron kang tinatago. Hindi kita papalabasin dito sa session hall ito kahit na hawak ka na ng NBI. Tilio.
Hindi kita papalabasin dito sa sesyon ulit. Kung hindi ka magsabi ng totoo. Sige. Yun na nga po. SP pro tempore. Tuloy mo ka ito, she will what? That kung pwede po, that she will surrender to PNP. Miss Maslog, baliktad na yung sequence of events. Sinabi na ni Senator De La Rosa, at the time of your second trip para kausapin si Guo Huaping, arestado na siya. Yes, No choice na siya na bumalik dito, which is what happened. So yan po, medyo nalito na itong si Maslog at na-corner doon sa rason niya sa pagpunta sa Indonesia na ang plano ay kakausapin daw si Alice Go para pauwiin. Pero alam na rin po niya na si Alice Go ay nahuli na at nasa kustodya na ng mga pulis. So wala nang dahilan para pumunta pa siya kasi talaga namang iuuwi si Mary Ann Maslog. So dito po sa mga ganitong pangyayari, makikita natin masusundan na natin na mukha talagang itong mga ganitong tao, kagaya nito, ginagamit lang talaga ng mga kalaban ng, actually ang target nila talaga ang mga Duterte. Ang gusto nila talagang ibagsak ay mga Duterte. Ito po kasi, ang gusto nilang mangyari, madawit si dating Pangulong Duterte sa Pogo. Kasama po si Senator Bato, si Senator Bongo at saka si Karamat. At hindi po natin maikakaila itong si Risa Ontiveros, ang isa po sa may pakanan nito. So kaya nga medyo nagtataka tayo rito, although nagsasalita siya pero napakalamig niya doon sa resource person. Samantalang alam niya at alam din naman ng mga kasama niya na itong si Mary Ann Maslog ay isang criminal din. Ito ay may textbook scam at may kaso ng pagnanakaw ng 24 million. At pineke ang kanyang kamatayan para lang makalusot sa batas. So yan po yung itinatagong lihim ni Mary Ann Maslog. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po muli.